lahat to for ready to lay purposes na Opo. nakukunin sa amin. Ay hindi Ang naman ibig lahat. sabihin ng ready to lay, sir, katulad namin hindi kami masyadong Oo. pamilyar sa mga Yung term. ready Anong to ibig lay sabihin ay po na? nag-iedad na ng 4 na buwan yon. Opo. So 16 weeks yon. Kalahating buwan hanggang isang buwan, yun po ay magda-drop na ng egg. Opo. So ibig sabihin, mas advantage kung yun ang kukunin ng karamihan kasi nga Opo. wala na silang kahirap-hirap at wala na silang risk pagdating sa pagpapalaki. Opo. Kasi ang very crucial Opo. sa pagpapalaki ng sisiw ay nag-iedad ng 0 to 2 months old. Opo. Very crucial yan. Boss, magandang araw po. Good morning, good morning. So, nandito tayo sa farm ni... Boss, ano pong pangalan nyo? Aldrin Ayan. Broquesa. Si Sir Aldrin Broquesa. So, makikipagkwentuhan lang tayo tungkol sa kanyang agribusiness dito sa Partido area. Ayun. So, tara, puntahan natin. Welcome po kayo sa J&J Poultry Farm. Ayan. Access. First batch po. Oh, first batch. Ibig sabihin, 5,300. Kaya lang may mga kumuha na rin sa atin na ano, Opo. na 10 boxes. So, ang natira sa amin ay 4,300. Yan. Yun. Ito yung brooding pen namin, sir. Opo. Pwede pong pumasok, boss. Oh, pasok ka, sir. Naku, ang ganda pala. So, ito yung mga brooding pen namin so far. Opo. Ito po ay nag-iedad na ng 6 na araw ngayon. 6 days. Yeah. Dumating po siya nung 7. Kung makikita mo, 4,300 heads. Dito, sir, para makita mo yun. Opo. Sige. Ayan. Wow. Ganda. Wow. Kakabakuna lang yan ngayon. Opo. Actually, hindi pa kami tapos magbakuna. Yan. Nung dumating ka, kasalukuyan kami nagbabakuna. Ibig sabihin, boss, etong area na to, bawat area, pare-pareha sila ng lahi? Oo. Lahat to decal brown. Decal brown. Oo, lahat to. Ano F1. po ang ibig sabihin ng decal brown, sir? Brand Para name sa lang yan, kaalaman. sir, ng anak ng Rhode Island White na babae. Opo. Saka Rhode Island Red na lalaki. Oo. So, sila po yung mga anak. Opo. So, sila po yung nagbibigay ng magandang itlog Opo. para sa pagkain natin. Yung... Kumbaga, ito yung katapat ng puti. Opo. Di ba? May decal white, luman white. Opo. Ito yung katapat. Pero, eto, native Hindi, o brown. organic? Hindi, brown. O, Brown. Yun yung common term nila na organic. Organic. Yan. Ayan. Yung common term nila. Ito yung Ibig mga sabihin, sir, ito yung mga itlog na, ito yung Brown. mga manok na malakas mga itlog na ng sinasabi niyo. 320. Ito yung mga Ayan. decal brown. Yan ang mga kapartner ko. Kuhay kayo. Mga, Ayan. yan. Hello Si po. Bati, yung nasa huli si Jilbin. Ayan. Sila yung mga taga-bakuna ko ngayon. Opo. Anong klaseng Nagpalit muna bakuna sa akin. po yung ginagamit nila? Ang dyan? ginagamit natin ngayon ay yung clone kasi wala na yung vaccination ngayon na bago. Ito yung clone. Clone 2-in-1. B1 na Lasota pa. Pero ano yan, plus IB. Ibig sabihin, pollen infection, Opo. anong tawag dito? Bronchitis. Ang epekto po niyan, boss, sa manok para makaiwas sa mga... Makaiwas sa lahat ng mga uri ng karamdaman, sa sipon, Opo. di ba? Kung papasukin ka. Opo. Mahalaga yung bakuna sa Opo. sa mga manok. Opo. Ano pong pinaka-safety nets na pinapa-implement nyo dito sa farm nyo para at least makaiwas sa mga Kasi tulad Katulad mga ng pumasok ka kanina, di ba? Opo. Mayroon tayong biosecurity. Kaya Opo. lang hindi pa natatapos yung lalagyan namin doon. Opo. So, ang ginawa ko sa iyo, in-spray kita ng Major D. Opo. Di ba? Sa paa mo, Oo. para for ingat, di ba? Opo. Biosecurity. Opo. Mahalaga yung biosecurity sa farm. Opo. Kaya, pangalawa, yung tamang programa sa pagmamanukan. Ito, Opo. katulad ito, every month, kailangan mayroon silang isang linggong antibiotics. Sandali po ba sa... ibig sabihin po, boss... Every month, mayroon ka dapat program sa Opo. mga pagmamanukan. Katulad nito, every month, may gamit ka dapat na antibiotics for 1 week. 5 to 7 days, every month yan. Opo. No matter what, kung ilang edad ng manok, pero they should undergo regular antibiotics every month. Opo. Tapos, everyday, vitamins. Opo. Diba? Tapos, yung water management kung mahalaga. Tapos, every 2 months, pag malalaki na sila, bakuna, hindi dapat nakakalimutan Opo. yung bakuna.
Every 2 months yan. Apo. So, Sa mga gamot boss ng manok at saka mga vitamins, mga approximately magkano yung nagagastos nyo dyan? mura lang naman ang mga vitamins. Talagang maganda yung program nyo sir dito Opo, sa ano kasi sa mahalaga manok, po yun para maging healthy. Katulad nito, Opo. 5,300 na sisiw. Opo. Di ba? Biyaya ng Diyos. Siguro Opo. mga... Ito sir, usually magkakano yung price ng sisiw na ganito per piece? Kapag ganyan pa lang na sisiw. Ito honestly sir, Opo. dahil lang sa iisa lang ang supplier natin dito na malaki. Oo. Lubina na lang. Opo. Di ba? Mahal. Opo. Sa akin, pag kukunin nyo to, isang box, katulad yan, ito yung mga box. Opo, sir. Yan. Ang isang box sir ay nagkakahalaga ng 11,000. Pero 11,000? 100 heads na po yun. 102, Ayos, ano? 104. Pero heads. quality na quality naman Oo, po ito yan. naman Ano? yun. Tingnan mo. Ito, 5,300. Ibig sabihin yun, kapag sa inyo na boss kukunin, ano? Oo, sa amin na yung kukunin. Oo. Oo. Sa amin na kukunin. Nagbibigay naman kayo sir ng mga discount, ano? Oh, definitely, pagka maramihan. Opo, pag maramihan. Katulad ngayon, meron tayong lato for ready to lay purposes na Opo. nakukunin sa amin. Ay, di Ang naman ibig lahat. sabihin ng ready to lay sir, katulad namin hindi kami masyadong Oo. pamilyar sa mga Yung term. ready Ano to ibig lay sabihin ay po na? nag-iedad na ng 4 na buwan yon. Opo. So 16 weeks yon. Kalahating buwan hanggang isang buwan, yun po ay magda-drop na ng egg. Opo. So ibig sabihin, mas advantage kung yun ang kukunin ng karamihan kasi nga, Opo. wala na silang kahirap-hirap at wala na silang risk pagdating sa pagpapalaki. Opo. Kasi ang very crucial Opo. sa pagpapalaki ng sisiw ay nag-iedad ng 0 to 2 months old. Opo. Very crucial yan. Doon po maraming mga nagkakaroon Yeah, ano. daming mortality. Opo. Diba? Pero kami biyaya ng Lord ngayon, in 6 days namin, we have Opo. 8 pieces pa lang na Mortality. mortality. Maganda po ano, Oo. out of ilang libo Out sir? of 4,300. Ang dami ano. Dito. So, 8 out of 300. We 4,300. have 8 na mortality Oo. ngayon. Diba? So, Parang points 0,000. maganda. So, Maganda po ano. ito lahat yan. Para makita mo. Ito boss, yung nakikita ko ngayon ng mga sisiw, pare-parehas po sila ng age. Oo. Lahat Oo. to? Isang bagsakan eggs lang yan. to po? Oo, isang bagsak lang yan. Kinuha namin nung July 6 Opo. sa Rubina, Opo. Hatsiri. Ang gaganda ano. Yan yan. Tapos- Nakikita mo naman, very healthy, Opo. malulusog, malilikot. Opo. Diba? Ito boss, yung mga sisiw na katulad nito, pwede na tong bilhin sa inyo anytime? O Pwede na po sila magpa-reserve. pa-reserve pa lang. Yeah. Usually Ito ilang kasi, age group po normal, nila? 1 month old naglalabas kami. 1 month O, old. sa ngayon, mayroon pa kaming available na 1,300 heads. Tapos the rest nakuha na. The rest Reservation naka-reserve na yan, bayad Opo. na yan. Ayos ano. Oo. So, yun So po ibig yun. sabihin boss, etong mga sisiw na nakikita ko after mga ilang days pa kasi 1 month old 1 sila, month old. By July pwedeng 5, i-release. ay by August 5, so yung kumuha sa amin ng 1 month old, Opo. for deliver na yon. Opo. Oh, yung kukuha naman sa amin ng 2 months old by September 5, Opo. deliver na rin yon. Yung ready to lay namin end of October. Opo. Oh, tapos sa October uli, another batch ng galing ng Rubina, we have 50 boxes uli. Opo. Sa October yun, October 19. Opo. So, yun yun. Bali dito po, kayo po yung exclusive distributor o Opo, ng Rubina, Ng Rubina. Sa buong Bicol. Sir, anyayahan niyo po sila na umorder sa farm nyo? Ano pong paano nila kayo boss makokontak? Ang aming farm po ay makukuha dito sa San Jose, Camarines Sur. At mayroon po kaming Facebook page na J&J Poultry Farm. Opo. At mayroon pong number doon. Opo. Personal number ko po yun kung ano yung ginagamit ko. Kasi Opo. ang pinakamahalaga kasi ngayon, yung legit ka. Opo. O, kasi maraming scammer ngayon. Opo. Ingat kayo sa mga scammer. Talaga. So, legit po tayo at makukuha nyo po, makukontak nyo kami sa FB page namin sa number namin na 0912-047-9551. Pwede na po kayo magpa-reserve, pwede kayo mag-visit sa aming farm. Opo. At anytime ay bukas po kami at ang cellphone ko naman ay 24 hours bukas. Pero sa gabi po ay tulog ako. Ayun. Yun, hindi nyo po ako makukontak. Opo. Yan. Sir, anong kagandahan kapag dito po sila umorder sa farm nyo? Ang kagandahan, una, legit. Opo. Pangalawa, siguradong healthy Opo. yung mga manok. Oo. Pangatlo, darating sa kanila kung anong order nila. Opo. Oy, kasi ang ginagawa namin ngayon, kung gusto mo mag-order sa amin, Opo. puntahan mo na sa farm. Opo. Para makikita mo yung Makita niyo product. muna ang aming farm Opo. at pagkatapos, saka tayo magkaroon ng transaction. Opo.
Ayan, kasi sa iba po, sa sobrang dami ng mga nangi-scam sa Facebook, Opo. yung iba magpapa-down payment, tapos opo. sasabihin i-deliver. Opo. So sa inyo sir, talagang gusto nyo kailangan pumunta mo bumisita dito sa farm para at least makita nyo. Makita. Para legit na legit. At saka makita rin nila po yung magandang lahi talaga. Ano. Kasi yung iba nagsasabi na ganito yung lahi, tapos yun pala hindi pala, di ba po? Fake pala. Ayan. So ito yung kagandahan dito kay sir, mga katropa. Ayan. Sa ganitong business boss, yung ganitong business, halimbawa mas maliit pa dito, magkano yung parang mga pwedeng gawing initial capital para makapagsimula? Maliit din. Mga approximately, pwede silang mag-start sa on 100 heads. Opo. Diba? So, ang capital mo lang naman yung CCO, that is 11,000. Diba? Opo. Tapos yung pakain, Oo. pag maliit din yung pakain. Opo. Halimbawa, may gustong nilang mag-start, yung katulad ng mga umu-order sa inyo, magkano yung pinakamaliit na initial capital na pwede nilang ilaan? 100 heads. Kasi ito, malakihan na to. 100 heads is good enough for learning process. Opo. 100 heads. Para makapagsimula sila, makita sila, nila yung proseso. mapag-aralan nila. Opo. At matuto sila. Opo. Pero pagka gusto mo talaga for gaining profit, Opo. Kailangan mag-start ng mga 1,000. 1,000 peraso. Heads. Ibig sabihin mga 1,000 heads po yun. mga 100k to 150, mga Ang ano ganun. po? Ang starting capital nila doon. Oo, mga ganun. Sa sisiw pa lang po yun. Sa feeds po ba, hindi naman malaki yung gasto sa feeds ng mga manok? Normal naman yung pakain. Sa ganito kasing edad, Opo. ad libitum yan, ibig sabihin unlimited yan. Yung pakain sa kanila. Opo. Tama lang yung lagay mo, pero maya't maya maglalagay ka. Opo. Yeah, pero so far, yung mga 100 heads, hindi naman ganun kalaki. Opo. Ang isang sako po, mga dito sa 4,000 pieces, mga ilang araw? Ito sa ngayon, gumagamit kami ng almost 2 sacks every 2 sacks every day. Ngayon lang ito. Magkano po ang average ng per sack ngayon, boss? Ngayon, ang presyo ng ginagamit namin, GMP 1, Opo. GMP 1000, ngayon, mahal medyo 1,900. 1,900. Almost 2,000. Parang sa baboy din po pala. Almost 2,000 po ang Opo. per sack. Opo. Diba? Pero may discount naman pagka medyo regular kang kumukuha sa bumibili, ano po? poultry supply. Opo. So, yun po yun. Yun yung advantage. Oo. Ayan. Paano po kayo nakapagsimula sa ganitong business? Actually, way back 10 years ago, Opo. nag-umpisa ako sa mga native chicken. Opo. Oo. Mga ilang peraso, sir, yung alaga? Ano lang yun, ilan lang yun, mga 20, 50, mga ganun. Kaya lang after a year, native pa rin. Opo. So, pinag-aralan ko yun. Tapos, pumunta na ako sa mga heritage. Opo. So, hanggang sa matuto ng konti. Opo. Since then, hanggang ngayon, yun yung, ano tawag dito, yun yung background ko paano ako nag-umpisa. Opo. Pero nag-umpisa talaga ako native. So, wala lang ang market. Opo. Tapos hanggang sa... Binibenta nyo na yun, sir, dati? native. Paunti-unti? Paunti-unti. Opo. Yun nga lang, napaka-hina ng... profit. Ng profit. Ng pasok ng pera. Ano pa rin ng return. ng return, ng ROI mo. So, hanggang sa nakita ko to sa Facebook, meron akong kaibigan na may nag-aalaga nito, nagtanong-tanong. Opo. Hindi mo naman kailangan magtapos kung saan-saan pa eh. Ang mahalaga dito, yung actual na mapag-aralan mo. Opo. Saka willing to learn ka. Opo. Diba? At, ibig sabihin, sir, kahit hindi nakapagtapos ng college, kahit walang background talaga sa ganito. Kahit ka ng high school, ng elementary, as long na willing to learn at passionate ka sa ganitong farming na business, ay matututo ka at naaasenso ka. Opo. Bali, etong ganitong farm, sir, paano nyo nakikita mga 3 years, 5 years from now? Ako basically kasi, nagde-develop kami ngayon ng inner farm. Opo. Sinabing inner farm, may sarili ka ng breeder. Opo. So, ako, I'm looking forward na 3 to 5 years from now, meron akong paitlugin na mga 10 to 16,000 heads. Na manok. Personal ko yun. Opo. Kasi gusto kong mag-provide ng mas healthier na itlog. Opo. Na kinakain ng tao. Opo. Kung malalaban mo, sir, sa ating kaalaman ngayon, sa buong Asia, Pilipinas lang ang gumagamit ng puti. Na paitlogin. Itlog. Yeah. Punta ka sa iba-ibang bansa. Kami napunta ng Singapore, napunta ng Indonesia, napunta ng Malaysia. Lahat brown egg.
Talagang yun yung kasi ginagamit naka-design nila. kasi ito. Ang advantage pala nito, sir, nakalimutan kanina. Ito yung naka-design for free range. Opo. Na environment friendly. Opo. Walang amoy. Di ba? Nandito na tayo sa loob, di ba? Actually, yun din nga po yung napansin ko. Kasi minsan yung kapag sa white chicken, malayo pa lang, amoy mo na, di ba? Pero dito, nandito na tayo. Kanina kainan sa katabi, walang perwisyo. At ito na yung anong tawag, pagkakataon ngayon na para masabi ko rin sa mga follower mo na ito yung pinaka-safest na pagmamanukan. Wala kang may istorbong kapitbahay. Apo. As long na ito yung manok na gamit mo. Apo. Naka-free range kasi ito. Kung makikita mo in the near future, lahat ganito ang kulungan ko, pero meron akong palabasan ng mga manok diyan na makakakain sila ng mga nutrients at mga pagkain nila diyan sa labas. Sa na mismo, mga halaman. Damo, diba? Makakakalaykay sila ng kanilang maibabalik sila at naibabalik sila sa natural habitat ng mga manok. Kasi ang mga manok ay mahalaga sa kanila yung nakakapagkalaykay sila ng kanilang mga paa at nakakakain ng mga magagandang pagkain dyan sa labas. So ito yung design ko. 3 to 5 years from now, balikan natin yung tanong. Ito yung target ko, I go for free range farming. Diba? Na ang pagkain, itlog na ibebenta natin sa tao ay mas healthier, mas nutritious siya compare sa, alam mo na. Diba? In terms of profitability po, boss, yung mga sinasabi nyo na halimbawa, approximate lang po ito based sa current market pricing ngayon, approximately mga magkano yung pwedeng i-generate na profit yung mga ganyan kapag ganyan nakarami, kalaki. Just approximate lang. Yung per 1,000, punta tayo sa malaki. Sige po, diba? Sa malayong, yung kumbaga parang tayo sa 100 muna. Napagkwentuhan sa lang po. 100 heads, kung iitlogan ka in a day ng 80 piraso. Pinakamababa yun. Yeah. 80 piraso na itlog in a day. Yeah. Sa 100 piraso. So, ang 100 kasi, nagkukonsume sila ng isang sako bawat 5 araw. So, kasi ang pakain yan ay 100 to 110 grams. Marami rin pala. Diba? So, ibig sabihin, kumakain sila ng mga 10 to 11 kilos a day. So, sa 5 araw, 50 kilos naman yung laman. So, limang pakain ka ng isang sako, so isang sako yun. Ang isang sako, palagay natin 2,000. So, 2,800. Hindi ako nagkakamali. So, sa 2,800, iles mo yung 2,000 sa pakain. Palagay na natin, di ba? Pero 1,000 plus lang naman yan. So, 2,001. Mayroon kang 800 pesos in 5 days. Nakita. So, doon meron tayong 6 yun. na 5 days sa isang buwan. So, 8 times 6, that is 4,800 pesos in a month. Sa 100 pa sa lang 100 po yun. Ayan. What more pa kapag... What more kung libo. Kung malaki. Ibig sabihin ganun yung profitability in the future. Ano lang po maganda yun? Simpleng computation po yun. Para at least malaman nila. Doon tayo sa mababang estimate muna, 80 eggs lang a day. Ibig sabihin, sir, doon sa 100 na inaasahan nating mangingitlog, babawasan pa natin ng 20%, kaya 80%, 80 lang yung kinuha natin. Pero honestly, ito nangingitlog ng 95 to 97% a day. So, ang ganda pala, doon muna tayo sa bababa para less expectation. Lagi ganun ang strategy. Mas maganda po. Tamang pag-aaral. Lagi ganun. Mas mababa. Sa 80% ka lang in a day na sa 100 heads, mayroon kang 80 na itlog. Every 5 days, mayroon kang 2,800. Tapos, iles mo yung 2,000 na pakain, dinagdagan natin yung presyo ng pakain, di ba? So, 2,000 na. Hindi na 1,000. Ito kasi 1,775 lang yung pataas natin, ng pataas diba? pa yung ano. So, kikita ka ng 800 pesos every 5 days. O, i-times mo sa 6 yung kasi in 30 days, in 1 month, mayroong 6 na tigla 5 araw. So, mayroon kang kikitain ng 4,800 pesos in a month. Ayos, maganda po, sir, Oo, kasi kung wala ka namang ginagawa, ito yung gusto mong umpisahan, you go for it. Yung profitability ng ganitong uri ng pagmamanukan, malaki. Kumbaga may future, basta tamang alaga, tapos tamang maintenance. Tama pong, ang pinakamahalaga kasi yung tamang management natin. Tama yung ating feeding program, tama yung ating water management. Diba? Sa water management, kasama yung mga vitamins doon, kasama yung pagbabakuna, kasama yung antibiotics. Yung, pag sinunod mo yung tamang programa, less yung risk mo
Opo. When it comes to profit. Opo. Ang manok po ba, sir, kailangan mo mag-hire ng maraming tao o Hindi. less manpower lang yung kailangan? In 1,000. Opo. In 1,000 heads. Opo. Isang tao lang. Isang tao Actually, lang. 5,000 heads, isang tao. Opo, ganun yung Basta ratio naturuan mo siya pagdating na maayos. pag ganun yung ratio sa pagdating sa manpower. Hindi mo kailangan mag-hire ng maraming manpower. Opo. Yun lang ang advantage dito kasi anong tawag doon? Madaling i-manage. Opo. Kasi pag pinakain mo sa umaga, sa hapon, balik ka, pakain Opo. mo ulit. So, yun. Walang kahirap-hirap. Opo. Hindi siya anong tawag doon? Hindi siya mahirap Yung i-maintain. hindi matrabaho. Hindi matrabaho.